Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang panibagong araw na naman po ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo po ay magkaisa at matututo sa kanyang banal na salita. At sa atin pong pag-aaral ngayon, naniniwala akong napapakinggan ninyo ang unang Pedro na ating pong binasa kanina. Unang Pedro chapter 1, 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 9. At ang ating pong nakikita doon ay ang kahalagahan ng pananampalataya na tinukoy ng banal na kasulatan doon sa ating napapakinggan na ito ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ginto na dinalisay ng apoy, katulad ng ating pananampalataya na higit pa kaysa sa ginto, ay dumaranas din ng mga trial sa buhay ayon sa banal na kasulatan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. So ito ay napakamahalagang makita natin ang katotohanan ng kalagayan natin bilang isang mananampalataya na ang bawat isa sa atin ay hindi imposible ang pagkakaroon ng mga karanasang mabibigat sa buhay. Lahat tayo ay merong iba't ibang karanasan, iba't ibang problema, iba't ibang suliranin na ating pinanghahawakan ngayon, na ating naharanasan sa ating mga buhay. At mahalaga lamang dito na matitiyak natin na ito ay trial ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa tayo ay mananampalataya. At makikita natin dito na napakaganda na kahit ganito ang ating kalagayan, meron tayong mga karanasan, may bigat, problema, difficulties sa buhay. Makikita natin dito ang isang napakalaking pag-asa na ipinibigay ng Diyos sa bawat isa sa ating may kaugnayan sa Kanya. Yun po ang pagkakaiba doon. Lahat ng tao sa mundo ay merong mga mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Kasama po tayo doon ng mga mananampalataya. Subalit makikita natin ang isang napakagandang pag-asa ay nandun pa rin sa atin na may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, dahil ating makikita sa ating pag-aaral ngayon, dahil siya pa rin ang kumikilos at nag-supply ng mga provisions para magkaroon ng lunas ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Subalit sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay napakaganda din na ating suriin. Ano ba ang dapat nating gawin para makikita natin ang ating pananampalataya ay nagiging tunay sa harapan ng Panginoon? Nakikita natin na ang ating pong buhay bilang may karanasan na mabibigat sa mundong ito ay magdudulot ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Napakaraming talata sa banal na kasulatan, at kung ating pong babalikan uli ang binasa natin kanina, una sa lahat, sinabi ni Peter dito, ang isang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, nagkaroon ng awa sa atin at merong magandang kalagayan ang ating pong nararanasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang binanggit sa verse 3 hanggang verse 3 and 4 ng chapter 1. Doon po sa ating napapakinggan, sa ating binasa. At ngayon, isang napakagandang katuruan ng banal na kasulatan para sa ating pananampalataya. Kung paano natin ito mapanatiling maging matatag sa harapan ng ating Panginoon. Merong instruction ang iba't ibang talata sa Biblia, lalong higit hindi lamang kay Peter, maiging si Apostol Pablo man ay merong ganyan. Merong ganitong pagtuturo sa bawat isa sa atin kung paano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya, dahil nga hindi tayo exempted sa mga suliranin sa buhay. Una sa lahat ay yung kanyang binanggit na kinakailangang magkaroon tayo ng panindigan dun sa biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya una nating matutunan dito yung stand firm. Ito pong
ito pong paninindigan sa biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay utos ng banal na kasulatan na hindi lamang isang beses itinuturo sa kanyang salita, kundi ito ay paulit-ulit na maraming beses na itinuturo ng banal na kasulatan ang panawagan na tayo ay manindigan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na ating tinanggap, no? Stand firm. Una sa lahat, dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, ang sabi ni Paul dito, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. No? Pag sinabing immovable, ito yung hindi tayo matitinag hindi matitinag ang ating pananampalataya kahit na ano ang ating naging karanasan, dahil naunawaan natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na tinanggap natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo, at sa sanlibutan ito na ating pong kalalagayan sa ngayon ay meron talagang mga kaharapin na mga problema. Hindi lingid sa ating mga kaalaman na ang bawat isa sa atin, magiging ating mga kapatiran, ay may mga kinahaharap na may bigat na pasanin sa buhay. Mabigat na karanasan, may mga problema. No? Subalit kung nakikita natin yung ating kaugnayan sa ating Panginoon palagi, ito ay ating matutunan sa kanyang banal na kasulatan na itong ating karanasan ngayon ay nagsisilbing trial sa buhay. May mga trial sa buhay ang bawat isa sa atin. Tiyakin lamang natin na hindi ito nagiging punishment. Kinakailangan makikita natin na ito ay kaloob ng Diyos sa atin, pinahintulot niya, tayo ay sinubok ang ating pananampalataya, at nang sa gayon ay sabi ng talata, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya. Ano ang instruction ni Apostol Pablo? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ang ibig sabihin, mga kapatid, para tayo ay makapanindigan sa biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay kinakailangan yung buhay natin ngayon ay merong pagpapagamit sa ating Panginoon. Nang sa gayon ay lalo tayong tumibay sa anumang magiging karanasan natin sa sanlibutan ito. Habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo at habang tayo ay nagpapagamit sa paglawak ng kanyang kaharian sa sanlibutan ito, kahit meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema at suliranin sa buhay, tayo ay maninindigan dahil naunawaan natin ang biyayang ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang dyan sa unang Korinto, si Peter, pagdating po doon sa chapter 5 verse 9, ang sabi niya doon, dahil sa sitwasyon ng sanlibutan ito, ang sabi niya, resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. So, ibig sabihin, may patunay ang banal na kasulatan na noong una pa man, mga taong nauuna sa atin na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay meron ng ganitong karanasan sa kanilang mga buhay. Mga mabibigat na suliranin sa kanilang mga buhay, mga iba't ibang trial sa kanilang mga buhay. Subalit ito po ay kanilang nalalagpasan dahil sila ay nanindigan doon sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at nainindigan sila sa biyaya na kanilang tinanggap sa ating Panginoon. Inulit yan ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 1 verse 27 na ang sabi doon, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Meron tayong mabuting balita na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan niya. Dito tayo ngayon maninindigan. Kaya sabi ni Paul dito, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Ano ang dahilan? Sabi niya dito, so that whether I come and see or remain absent, ito po yung mga kausap niya dito, yung mga Kristiyano sa Pilipos, na kahit wala si Apostol Pablo doon, hindi sila kay Paul nakatingin, kundi ang tinitingnan nila ay yung biyaya ng Panginoong Jesucristo na tinanggap nila.
Kaya sabi niya dito, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Napakamahalaga na matuto ang bawat isa sa atin na manindigan doon sa kanyang tinanggap na mabuting bagay sa ating Panginoon. Ito yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan ang paninindigan sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap dahil napakamahalaga ito. At hindi tayo exempted sa anumang kalagayan ng sanlibutan ito. Pwedeng masaktan ang ating physical na kalalagayan at sikapin natin na ang ating spiritual na katayuan sa ating Panginoong Kristo ay hindi matitinag. Meron pa sa chapter 16 ng unang Korinto, verse 13. Ano ang dapat gawin na itinuturo ni Paul dito? Ito po ay nabanggit natin ng mga nakaraan nating pag-aaral. Ang sabi niya doon, therefore, put on the full armor of God. Ito yung salita ng Diyos na dapat nating panghawakan sa ating mga buhay. Ang dahilan, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Alam natin na tayo ay nakatayong matatag dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Na pagkatapos nating makaranas ng mga maraming suliranin sa buhay, iba't ibang karanasan na mabibigat sa buhay sa mundong ito, ang sabi diyan, after you have done everything to stand, kinakailangan ilagay natin ang buong armor ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Di ba? So that you may be able to stand your ground. Para mapanatili natin na tayo nakatayong matatag sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi natitinag ang pananampalataya. Kaya sa Korinto, kanyang binigyan ng warning ang mga Kristiyano sa Korinto. Ang sabi niya doon sa unang Korinto 16:13, yung pong ating binasa pala kanina ay sa Ephesians chapter 6 verse 13. Yung pong put on the full armor of God. Ang unang Korinto 16:13, ito ang kanyang warning. Be on alert. Yan ang warning ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Kinakailangan maging alisto ang bawat isa sa atin. Kinakailangan gising palagi ang ating spiritual na diwa. At sabi niya doon, be on alert, stand firm in the faith. No? Ano ang saan tayo maninindigan? Sa ating pananampalataya, doon sa biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, act like men. Wag daw po magiging asal bata. No? Act like men. Be strong. Sikapin natin tayo ay magiging malakas, magiging matatag dahil araw-araw, every challenge, tayo ay makatayo ng matatag dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya nabanggit niya dito, put on the full armor of God and stand firm. Hindi tayo makakapanindigang matatag kung tayo ay hiwalay sa pangunguna at guidance ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kung iba ang ating paninindigang pinanghahawakan, kung iba ang prinsipyong ating ina-apply sa ating mga buhay, kung ito ay hiwalay sa principle ng Word of God, mahihirapan tayong tumayo na matatag at manindigan sa pananampalataya. Tandaan natin, ang faith natin ay higit na mahalaga kaysa sa ginto na kanyang ginamit doon sa talata. Ginto na dinalisay ng apoy. Kaya tayo din, napakamahalaga ng ating pananampalataya. Kanya sikapin nating tayo ay maninindigan dito sa ating tinanggap na ito. At wag nating wala tayong dapat na alalahanin dahil una sa lahat makikita natin kapag tayo ay nagtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, anuman ang ating magiging karanasan, ang Diyos po ang siyang makikibakan nito.
sa bawat isa sa atin. Hindi natin ito kakayanin kung tayo ang haharap sa mga suliranin at problema na ito. Mangyayari lamang na tayo ay nagtatagumpay dahil sa pagkilos ng Diyos sa atin, Kristo. No, napakamahalaga ang pananampalataya. Ayon sa talata, ulitin natin, mahalaga pa ito kaysa sa ginto. Ikalawa nating mautunan ay kinakailangan nating maging matapang. No, take courage. Sabi ng Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Bakit kailangan nating maging matapang na harapin ang tunay na kalalagayan sa sanlibutan ito? Kailangan nating maging matapang dahil ang takot, ito yung laging inilalagay ng ating kaaway sa atin. Ito yung weapon ng kaaway na tayo lagyan ng takot para tayo po ay manghihina. Subalit ang sabi ng talata, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Kinakailangan magiging matatag at matapang ang ating mga puso na harapin ang katotohanan. At hindi tayo matitinag sa anumang weapon na ginagamit ng ating kaaway para sa ating mga buhay upang tayo ay masira. Kaya napakamahalagang ang pananampalataya ay ating pong mapanatiling magiging matatag. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay napapanatili natin dahil sa kanyang salita na ating pinanghahawakan, sabi nga natin kanina. Ito yung very common lie na ginagamit ng ating kaaway sa bawat isa sa atin. Bibigyan kanya ng takot. Meron tayong mga problemang kinaharap, meron tayong mga dinaranas na mabigat para sa ating pakiramdam. Nag-worry na tayo. Ang dami na nating mga alalahanin. At ang dyablo naman, pilit niyang ilagay niyan sa atin. Subalit huwag nating kalimutan, mga kapatid, ang banal na salita na ating pinanghahawakan. Maghintay tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Wait for the Lord. Pansinin natin sa Joshua 1:9, marami sa atin ang nakakaalam ng talata na ito na sinasabi sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Diba? Sa bawat may pinagdadaanan ang buhay, alalahanin natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Sabi doon, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito ang kagandahan ng isang taong may relasyon sa ating Panginoon. Saan ka man naroon, anuman ang iyong sitwasyon, may Diyos kang malalapitan. Kaya pinakamahalaga sa lahat, relationship sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Isaiah 41 verse 10, fear not. Yan ang instruction doon. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ay sumasa iyo. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. No? Sa mga lingkod ng Diyos, ang nagpapatatag sa atin, ang nagpapalakas sa atin, ay ang kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa bawat nating paikibaka. At ang sabi niya dito, ang sabi ng Diyos, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya sa bawat isa sa atin, ang takot ay naaalis yan sa pamamagitan ng pinanghahawakan, kapag pinanghahawakan natin ang salita at ang pangako ng ating Panginoong Diyos. At tunay nga na ito ay naging karanasan ng mga taong nauna sa atin na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ibang-iba ang buhay ng mga nasa panig ng Panginoon at hindi. Kung sila, pakiramdam nila wala silang pag-asa, tayo o ang mga Kristiyano, laging may pag-asa. Knowing na sa mundong ito, walang exempted sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang maaring maranasan ng iba, o pwede rin maranasan ng bawat isa sa atin. Ang kagandahan lamang ay meron tayong kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin. Merong
meron siyang mga kamay na panghawakan tayo at siya ang may kibaka sa mga alalahanin natin sa ating mga buhay. Sabi pa ng Matthew, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 28, pagkatapos niyang binigyan ng instruction ang mga disipulo, anong sabi niya doon? Sa Matthew 28 verse 20, may instruction siya, turuan ang lahat ng mga tumanggap, no? Turuan ang tuloy-tuloy na pagtuturo doon sa mga tumanggap sa kanya, doon sa nabahaginan natin ng kaligtasan. At sabi niya doon, pakatandaan niyo ito. No? Sabi nung Matthew 28 verse 20, and behold, I am with you always to the end of the age. Hanggang sa kahuli-hulihang panahon ng ating mga buhay, kung alam mong ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, maaasahan at maaasahan natin ang kanyang pagkilos dahil siya, tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. Tiyakin lamang natin na tayo ay disipulo. Disipulo nga ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang pangako. Romans 8:38-39. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers nor heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Yan ang kagandahan diyan. No? Kahit kailan, ang ating Panginoong Diyos ay nananatili ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin dahil tayo ay kanyang mga disipulo. Kaya meron man tayong mga bigatin, ano ba na ang ating naging karanasan sa ngayon, alam kong hindi lamang kami, sila, pati kayo ay meron ding mga kinahaharap sa buhay. Meron ding mga difficulties sa buhay. Kapit lang tayo. Kumapit tayo ng mahigpit doon sa kamay ng ating Panginoon na humahawak sa atin. Huwag tayong matakot doon sa panlilin lang ng kaaway, no? Kahit na hindi natin tiyak kung bakit at kung bakit ganito ang naranasan natin at kung bakit ito nangyayari, no? Alalahanan natin na mayroong pangakong ating Panginoon. Kasama niya tayo. Palagi. So anuman ang proseso ng Diyos sa pagdadalisay niya sa ating mga buhay, dinadalisay niya ang ating pananampalataya. Gaano man kalaki ang pagsubok na yan, o trial sa buhay, gaano man tayo kahina sa tingin natin, magiging malakas ang ating kalooban dahil sa ating Panginoon na sumasama sa atin. Palagi. Diba? Ang dapat lamang natin gawin, hintayin natin ang pagkilos ng ating Diyos para sa ating mga buhay. Kikilos at kikilos ang ating Panginoon dahil yan ang kanyang mga pangako. Huwag tayong masurpresa, huwag tayong magugulat kung meron tayong mga ganyang karanasan. Huwag tayong magugulat yan dahil normal yan sa mundong ito. Actually, sabi niya ng 1 Peter chapter 4 verse 12, sabi niya doon, tingnan natin ang talata, no? Ang kausap niya dito ay mga mananampalataya. Paano natin mapapatunayan? Dahil ang sabi niya dito, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. No? Kung pakiramdam natin merong mga bagay na kakaibang nangyayari sa atin, hindi natin kakayanin, nabibigatan tayo, mga kapatid. Huwag tayong masurpresa dyan. Sa mundong ito, sabi ni Peter dito, sa mundong ito, dadating at dadating talaga yan. Meron talagang test, meron talagang trial sa buhay hanggat nandito tayo sa mundong ito. No? Hindi ito kakaiba ng mga trial dahil nagiging karanasan na rin ito ng mga nauna sa ating mga Kristiyano. Subalit, ika nga, sabi ng Biblia, ito ay kanilang nalalagpasan. Ito ang pagsubok na ginamit ng Diyos sa kanila at sa atin upang dalisain ang ating mga puso, dalisain ang ating magiging to purify our heart, mga kapatid.
si Santiago, si James ay meron ding paalala sa bawat isa sa atin sa ganitong kalagayan. Ang kanyang paalala, kahit anuman ang ating mararanasan, James 1 verse 2, sabi niya, count it all joy. Itulad nating isang malaking kagalakan kung tayo ay makakaranas ng pagsubok sa buhay. Dahil sa pagsubok sa buhay, tayo ay dinadalisay ng ating Panginoon. No? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. So makikita natin yung talata, ang trials na atin pong mararanasan sa mundong ito ay iba't ibang uri yan. Kaya huwag na tayong masurpresa dyan. Bakit kailangan nating ituring ito na isang kagalakan? Because God engineered trials to do great things in you. Pag sinabing trial sa buhay, sa Diyos nang gagaling yan. Hindi po yan katulad ng panunukso. Ang tukso ay sa dyablo nang gagaling. Subalit, ito pong trial sa buhay, ang pinaka magaling na engineer niya ay ating Panginoon. Kaya alam din niya. Alam din niya kung paano malulunasan yan. Si Apostol Pablo, sabi niya sa kanyang kahinaan, nakontento na siya sa kanyang kahinaan. Sabi niya, for the sake of Christ. Ito po ay sa 2 Corinto, chapter 12, verse 10. Nasabi ni Apostol Pablo, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, in calamities. Alam niyo kung anong sabi niya doon? For when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ako pinalalakas ng ating Panginoon. Nasabi niya. Meron din siyang mga kahinaan. Nakaranas siya ng insults sa buhay, sa kanyang paglilingkod. Hardships, marami din. No? Sa kanyang paglilingkod, hindi lamang nabanggit natin ito nung nakaraan, nung pinag-uusapan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Nakikita natin dito, kung paghihirap din lang sa buhay, si Apostol Pablo, danas na danas niya yan. Nang higit pa sa paghihirap na ating pong dinaranas ngayon. Yung persecution na ating naranasan ngayon sa ating kapwa, at kung minsan sa kapwa natin mananampalataya, higit pa riyan ang dinaranas ni Apostol Pablo. Yung kalamidad na ating pong kinaharap ngayon, naranasan din yan ni Apostol Pablo. At tandaan natin, sabi niya, for the sake of Christ, I am content. Alam ni Pablo yan. Alam ni Paul na sa bawat kinahaharap natin sa buhay, merong kakampi ang isang mananampalataya. Our weaknesses give God a chance to do great and mighty things. No? Yung pong ating mga kahinaan, ito ang dahilan kung bakit kumilos ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. At hindi lamang basta pagkilos, ito yung kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon na hindi natin akalain paano natin nalagpasan ito. Makikita natin, ang Diyos ang kumilos at hindi tayo. No? Para sa kanyang kaluwalhatian yung kanyang pong ginagawa. Kapag yan ay nalagpasan natin, naluluwalhati ang ating Panginoong Diyos. So, you can be content in our own limitations. Dahil meron talaga tayong limitation sa ating pong mga buhay. No? Napakalaki ng kapangyarihan ng ating Panginoon kaysa sa problema na ating kinaharap. Mas malakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon kaysa sa lakas ng problema na ating pong naranasan. Kaya sabi doon, magalak tayo sa ganyan, sa katotohanan ng ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, itinuturo ng banal na kasulatan, huwag tayong mag-alala. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God.
Sa Filipos 4:6, mga kapatid, pinapaalala ni Apostol Pablo dito na kung meron kang karanasan, banggitin mo yan sa ating Panginoon. Ibig lang sabihin dito, maalala natin yung ating pag-aaral nung nakalipas doon sa kahalagahan ng panalangin. No? Panalangin may pananampalataya. No? Prayer in fasting. Maalala natin yung kahalagahan doon. Napakaganda na makikita natin sa ating mga buhay na hindi tayo ang humaharap lamang sa problema, kundi ang Diyos na siyang kumakampi sa atin at nasa likuran natin palagi. Okay? So lahat ng tao ay nakakaranas ng mga alalahanin sa buhay. Wala pong ganyang mga karanasan. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan ay huwag tayong mag-alala. Ipahayag natin sa Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Paalala ko po ulit, i-develop natin ang prayer life natin. Active prayer life natin sa ating Panginoon. At hayaan natin ang ating Panginoong Diyos ang kikilos doon sa pinagdadaanan natin sa buhay. So we can pray. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pwede tayong magbigay ng pagpapasalamat sa Kanya at ipahayag natin ano ba ang ating nagiging problema. Ano ba ang ating karanasan. Sabihin natin sa Kanya, sabi nga ay there's no reason to worry. Wala tayong dapat na alalahanin. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. Okay? So ikatlo, napakamahalaga para po doon sa makikita natin dahil mahalaga ang pananampalataya na higit pa kaysa ginto. Kinakailangan para malagpasan natin itong mga iba't ibang pinagdadaanan natin sa buhay, maliban doon sa dalawang bagay na ating pong pinag-aaralan ngayon. Ang ikatlo po ay kinakailangan isantabi natin yung mga daladalahin natin sa buhay. Tingnan natin ang banal na kasulatan sa Hebrews chapter 12 verse 1. Ano-ano ba itong mga mabigat na dalahin sa buhay? So, lay aside every weight. Hebrews 12 verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhin itinakda ng Diyos para sa atin. Tandaan natin, meron tayong journey sa mundong ito na itinakda ang ating Panginoong Diyos. Habang tayo ay manlalakbay sa mundong ito, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, isantabi natin yung mga mabibigat na dalahin para tayo makausad sa doon po sa layunin ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang isa sa mga mabibigat na daladalahin sa buhay na tinutukoy na dito ay yung kasalanan. Ibig sabihin, wag na daw pong i-enjoy ng isang Kristiyano ang paggawa ng mga bagay na laban sa ating Panginoon. Dahil yan ang nagpapabigat doon sa kanyang lakarin sa buhay sa harapan ng Diyos. Isantabi natin yan at sabi ng talata, alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Hindi ka talaga makakatakbo ng matulin kapag meron kang may bigat na dala. At tinutukoy yan ng banal na kasulatan na hindi po literal yan, ang sabi ng banal na kasulatan, kaya hindi tayo nakakausad kung minsan ng matulin dahil may mabigat na dala. May kasalanang dala-dala sa buhay. Okay? Sabi diyan, ay isang tabi natin ang lahat ng yan. No? Buong tiyaga magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Buong tiyaga na magpuri sa ating Panginoon sa kabila ng mga sitwasyon. At buong tiyagang magpatuloy saan? Sa paglilingkod o pagpapagamit natin sa Kanya. Kaya nga ang invitation, let us run with endurance as a freely loved child of God. Minahal tayo ng ating Panginoon, pinalaya niya tayo, tumakbo tayo ng matulin at may katyagaan. Tumakbo tayo, makikibaka tayo sa mundong ito na punong-puno ng katatagan na gagaling sa ating Panginoon.
Okay, alalahanin natin, bago tayo magtatapos, ito po yung mga bagay na ating pong alalahanin. No? Lahat po ng trial sa buhay na ating pong naranasan, yan po ay nangagaling sa Kanya. Yan po ay nangagaling sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nating maunawaan dyan. Kaya nga sabi dyan, we should understand na yung trial, tribulation, ito yung arrangement ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Nang sa gayon, yung ating pananampalataya na higit pa kaysa sa ginto ay mapatunayan natin ito'y dalisay sa Kanyang harapan. At sa loob ng mga trial niyan sa buhay, mga kapatid, no? Sa loob ng mga pagsubok na ating pong naranasan sa buhay, napapaloob diyan ang pag-iibig ng Diyos. Napapaloob diyan ang Kanyang napakabuting hangarin sa atin. God's love, God's will. At ikalawa, dapat ating tanggapin na ito'y requirements ng ating Panginoong Diyos ng bawat mananampalataya ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Tandaan natin, unang Pedro, chapter 5, verse 10, sa Tagalog, sabi dito, maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kalwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Makikita natin ang keyword dito ay pakikipag-isa sa ating Panginoon. Merong maikling paghihirap, maikli dahil siyempre kahit naman habang buhay tayo naghihirap sa mundong ito, napakaikli ng buhay kaya napakaikli ng panahon ng paghihirap. Subalit pagkatapos niyan, dahil meron talagang katapusan ang paghihirap ng mga anak ng Diyos, tutulungan kayo ng Diyos. Para saan yung tulong ng Diyos? Para maging ganap ang buhay ng isang mananampalataya. So habang tayo ay nakaranas ng trial sa buhay, mga kapatid, kinakailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Hanapin natin ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Sumang-ayon tayo na itong mga trial sa buhay na ating naranasan, ito ang nais ng ating Panginoon. At siya din naman ang nagbigay ng solusyon dito para magkaroon ng katatagan. Siya din ang magbigay sa atin ng katatagan at kalakasan. At siya din ang nasabing mag-stop. Tiyakin lamang natin na tayo ay may relasyon sa Kanya. Purihin ang Panginoon at mapagpalang araw sa bawat isa. God is with you.